DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ikaw ang sanay sa politika! Salimbusa lang ako! At sa larangang ito, nagbabatuhan kayo ng putik! Lahat ng kapintasan ng kalaban, kakalkalin nyo! At ang pagkakamali ko, sumausaw ako sa laro ng mga... May pangako ang bukas. Carlos, ano ba talagang sasabihin mo? Bakit excited na excited ka kanina sa telepono? Tiyak na matutuwa ka rin, Beverly. Bakit nga? Ano nga yun? Kanina, sa meeting namin ng mga kapartido natin sa politika, sila nagsabing wala raw ibang dapat pumalit sa akin bilang mayor nitong bayan natin kundi ikaw. Ako? Oo, ikaw. Nasa pangatlong termino na ako, kaya disqualified na akong tumakbo sa kaparehong posisyon. Kaya ikaw magpa-file ng Certificate of Candidacy sa pagka-mayor. Ikaw? Ano ka? Ako? Ako maging advisor mo. Carlos, baka hindi ko kaya. Huwag kang mag-alala, Beverly. Sa papel ka lang naman magiging mayor eh. Kapag nanalo ka, ako pa rin ang magpapatakbo ng munisipyo. Ikaw lang ang pipirma ng mga papeles na dapat pirmahan dahil ikaw ang halal ng bayan. Pero mananalo kaya ako? O, susuportahan ka ng partido. Isa pa akong incumbent. At siyempre, nasa atin ang makinarya. Kapartido pa tayo ng nasa Malacanang, kaya yamado tayo. Ano kaya kung patakbuhin mo na lang na mayor yung kasalukuyan mong bise? Nung una yan talagang plano ko, si Vice ang tatakbo. Pero naisip ko, kapag siyang nahalal, hindi ko na mababawi sa kanyang posisyon. Kaya ikaw na lang. Kapag ikaw ang mayor, parang ako pa rin ang nakaupo sa munisipyo. Sa totoo lang, masarap din nga siguro maging mayora. Pero may problema. Marumi ang politika. Jack, sisiraan ako ng makakalabang ko. Baka mahalungkat ang nakaraan ko. Anong gagawin ko? Renzel, bakit mo isinali ang pinto? May problema ka ba, anak? Talagang may problema ako, Nay. At gusto ko magsabi kayo sa akin ng totoo. Anong totoo ang sasabihin ko sa'yo? Noon ko pa ito naririnig dyan sa labasan. Hindi ko lang sinasabi sa inyo. Pero ngayon lang nang bumili ako ng shampoo sa tindahan ni Aling Gunding, direktang sinabi niya sa akin na ako raw hindi niyo totoong anak. Ano? Hindi raw totoong nagkaanak kayo ni Itay Takeo bago siya namatay. May nag-iwan lang daw sa akin sa inyo. Totoo ba yun? Renzel. Kung totoo, sabihin niyo sa akin, sino ang tunay kong ina? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Anong sinabi mo, Wilma? Naglayas si Renzel. Opo, Itay. Nagal sa balutan siya matapos kong aminin sa kanya na hindi ko nga siya tunay na anak. Bakit mo naman kasi inamin? Kasi alam na rin naman ho ni Renzel. May makakating dila na nagchismis na sa kanya. Sinabi mo ba sa kanya kung sinong tunay niyang ina? Wala po akong nagawa. Kaya inamin ko na. Sinabi mo rin ba sa kanya na nagkaasawa ang kanyang ina ng isang lalaking nagmula sa angkan ng mga politiko? Wala ho akong inilihim kay Renzel. Lahat po sinabi ko sa kanya. Katunayan ho, ibinigay ko na rin sa kanya ang kaisa-isang litratong naiwan noon sa akin ni Beverly. Nako, masama ang kutob ko. Ano ho ibig ninyong sabihin? Itong pag-alis na ito ni Renzel, baka mas malaking gulo ang maging resulta nito, Wilma. Hindi ko ho kayo maintindihan. Magugulo ang buhay at pamilya ni Beverly kapag pumunta doon si Renzel at nagpakilalang anak siya nito. Nako, malaking eskandalo ito, Wilma. Malaking eskandalo ito. Tama lang si Daddy. Ngayon na last term na niya bilang mayor, dapat kayo naman yung kumandidato. Kabado kasi ako, Mini. Bakit naman kayo kakabahan? Wala akong alam sa politika. Mami talaga. Siyempre, tuturuan kayo ni Daddy. Si Vilma Santos nga, ano bang alam nun ng kumandidato bilang mayor? Di ba? Dahil asawa siya ng senador, natuto siya. Kaya matututo rin kayo. Siguro nga, matututo rin ako. Pero ang kinatatakutan ko ay yung intriga. Ang mga paninira. Wala naman silang pwedeng ipanira sa inyo eh. Naging malinis din yung panunungkulan ni Daddy. Mula pa nung town councilor siya hanggang maging vice, tapos naging mayor. Hindi siya mananalo ng 3 termino kung hindi siya gusto ng mga tao. Daddy mo yun. Iba naman ako. Mami, ano ba naman kayo? Lahat ng supporters ni Daddy, magiging supporter niyo rin. Kaya sigurado na rin ang inyong panalo. Mamang tricycle driver, sa tabi lang po. Heto pong bayad ko. Salamat po. Sige po, salamat din. Sabi ng napagtanungan ko, unang malaking bahay daw sa pagpasok sa subdivision ang bahay ng mayor. Heto yun. Ang yaman pala nila. Ang laki ng bahay. Ang lawak pa ng bakuran. Sabi ni inay, mayor daw ngayon sa bayang ito ang naging asawa ng tunay kong ina. Oh, bigla akong kinabahan. Ano kaya ang mabuti kong gawin? Magpapakilala ba akong anak niya? Miss, bakit patanaw-tanaw ka sa bahay ni na Mayor? Siguro may balak ka masama, no? Kung di mo balak magnakaw, malamang miyembro ka ng mga rebelde. At may balak kayong masama kay Mayor. Sir. Halika, sumama ka sa akin. Sir, saan niyo po ako dadalhin? Minsan ang may nagtangka sa buhay ni Mayor. Kaya naging maingat na kami. Paniguro lang. May mga itatanong lang kami sa'yo sa guardhouse. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Maniwala po kayo sa akin, sir. Hindi po ako masamang tao. May ID ka ba dyan? Meron po. Patingin. Sandali lang po. Narito sa bag ko. Ito po, sir. Senior high school student ka pala. Totoo ba ito? O pinagawa mo lang? Sir, totoo po yan. Taga Maynila ka.
paano kang nakarating dito sa bayan namin? Jimmy, Ay, kayo po pala, ma'am. kaninang nakadungaw ko sa bintana ng kwarto namin na asawa ko. May natanaw akong babae na isinama mo rito sa guardhouse. Girlfriend mo ba yun? Naku, ma'am. Hindi po. Ito po yung babae. Nakita ko ho kasing parang nagmamatsyag dyan sa labas. Dinala ko ho rito para imbestigahan. Magandang hapon po, ma'am. Hindi po ako masamang tao. Bakit parang nagmamatsyag ka raw sa labas nitong bakuran namin? Ano bang kailangan mo? Nagbabakasakali lang po, ma'am. Na ano? Na baka po nangangailangan kayo ng katulong. Naglayas po kasi ako sa amin eh. Binalak po kasi akong pagsamantalahan ng stepfather ko. Sa katalantahan ko po, basta na lang ako sumakay ng bus. Dito po ako nakarating sa bayan niyo. Ganun ba? Jimmy, Ma'am, mukha naman siyang mabait. Hindi ako naniniwalang may masama siyang balak. Mukha naman nagsasabi siya ng totoo. sige po, ma'am. Pakakawalan ko na siya. No, hindi mo siya paalisin. Ah, Hindi mo ba narinig? Gusto niya mag-apply na katulong. Hindi ba, Iha? Ay, opo, ma'am. Gusto ko po. Halika. Sumama ka sa akin sa loob. Mag-usap tayo. Oh, Beverly, final na. Lahat ng member ng local chapter ng partido, pabor sa mukhaing ikaw ang papalit sa akin. Sasamahan kitang mag-file ng Certificate of Candidacy sa Lunes. Sandali lang, Carlos. Oh, bakit? Bago natin pag-usapan yan, gusto ko munang makilala mo ang bago nating kasambahay. Ha? Rancel, Ma'am, halika muna rito. may utos po ba kayo? Wala naman. Pero gusto ko muna makilala mo ang husband ko. Honey, siya naman si Rancel. Ang bagong household help natin. Magandang gabi po, Mayor. Magandang gabi naman. Excuse po. Babalik na po ulit ako sa kusina, ma'am. Sige, oo. Ituloy mo na yung ginagawa mo. Sige po. Saan mo nakuha ang bago nating katulong na yon? Nag-apply. Diyan, sa labas. Nakita ko mukha naman siya mabait. Tinanggap ko na. Hindi na siguro babalik yung dating katulong natin eh. Ay, ang hirap pag walang kasambahay. Beverly, kapag pinalitan mo na ako sa munisipyo bilang mayor, hindi pwede yung ganyan na basta ka nalang kukuha ng tauhan. Kung kukuha ka ng alalay, dapat yung kilala mo talaga. Okay, tatandaan ko yan. Pero Han, dito kay Rancel, pagbigyan mo na ako. Magaan kasi ang loob ko sa kanya eh. Kakaawa naman kung paalisin ko pa. Sige. Pero obserbahan muna natin ang kilos niya. Pati ng kanyang ugali. Beverly, politika ang buhay natin. Mahirap nang basta magtiwala. Narito na ako sa bahay ng tunay kong ina. Pero narito ako, hindi bilang anak, kundi bilang katulong. Gusto ko siyang yakapin at magpakilala sa kanya. Pero pag ginawa ko yun, baka magalit sa kanya ang kanyang asawa. Di bale, ang importante, narito na ako sa piling niya. Hihintahin ko na lang ang pagkakataon kung kailan kaya ko nang sabihin sa kanya na ako ang kanyang anak. DZRH
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ikaw ang sanay sa politika! Salimpusa lang ako! At sa larangang ito, nagbabatuhan kayo ng putik! Lahat ng kapintasan ng kalaban, kakalkalin nyo! At ang pagkakamali ko, sumausaw ako sa laro ng mga Narito na ang mga pulis na alalay kay Mayor. Habang naghihintay sila, bigyan mo sila ng kape at sandwich. Opo. Ay, isa nga pala. Gusto ko humingi ng paumanin sa iyo sa pagtrato ko sa iyo nang una kitang makita, ha? Parte lang yun ang trabaho ko bilang driver bodyguard ni Mayor. Okay lang po yun. Naiintindihan ko po. Sige po. Isusunod ko na lang po sa labas ang kape at sandwich ng mga pulis. Ako na pong bahala. Sige. Hintayin na lang namin. Tuwing umaga, sinusundo ng mga pulis escort si Mayor. At sa gabi, inihahati din dito. Bakit kaya sobrang kanyang pag-iingat? May nagbabanta kaya sa buhay niya? Wilma, Tay. hawak mo na naman ang malaking litratong yan ni Ransom. Miss na miss ko na po siya, Tay. Kung hindi dahil sa mga dalahira mong kapitbahay, wala ka sanang problema ngayon. Hindi na sana malalaman ni Renzel ang lihim ng kanyang pagkatao. Lumipat na nga ho tayo ng lugar. Pero malay ko bang may kamag-anak pala doon sa inalisan nating squatter si Aling Gunding. Ayun. Napaka-chismosa. Ipinagkalat na. Pero huwag kang mag-alala. Babalik at babalik din sa iyo si Renzel. Baka po hindi na bumalik yun. Lalo na kung nagkaayos na silang mag-ina. Kahit magkaayos pa sila, sigurado ako babalik siya rito. Kahit natuklasan niyang hindi ikaw ang kanyang tunay na ina, sa puso niya ay nakapagpunla ka na ng binhe ng pagmamahal. Paulit-ulit niyang maaalala yun. At iyon ang magtutulak sa kanya para balikan ka. Ate Minnie, heto na yung malamig na tubig na hinihingi mo. Ha! Excuse me, Renzel. Nangingilabot ako pag tinatawag mo akong ate. Mas matanda ka sa akin, di ba? Sige. Ma'am na lang ang itatawag ko sa'yo. Mabuti pa. Siya nga pala. Mula pa nang dumating ka dito sa amin, meron ako napapansin sa'yo. Bakit ba titig ka ng titig kay Mami? Tsaka, ilang beses ko na nakita na nahuhuli kita nakatitig ka sa akin. Bakit? Ha? Wala naman. Hindi pwedeng wala naman. Pag titig na titig ka sa isang tao, natural merong dahilan. Gwen, nagagandahan lang ako sa mami mo at saka sa'yo. Pwede ba? Malis ko na nga dyan sa harap ko. Nawawalan ako ng ganang kumain. Alis! Sige, itutuloy ko ng paglalaba. Kakaibang ugali ng Minnie na ito. Hindi ko naman siya inaano. Ang sungit sa akin. Huwag niyo lang akong punuin. Kahit anak pa siya ng mayor.
Lalabanan ko siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. At ngayon naman po mga kababayan, ang susunod na alkalde ng ating bayan, palakpakan po natin ang buting may bahay ng ating mayor, si Ginang Beverly Escalante. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po, ito ang unang pagsaba ko sa politika. Pero hindi na po ako baguhan sa larangang ito sapagkat alam naman po ninyo, naging katuwang ho ako ng aking asawa para mabigyan kayo ng isang maayos na serbisyo. Upang maipagpatuloy ho ng aming pamilya ang paglilingkod sa inyo. Humihingi po ako sa inyo ng suporta, mga kababayan, sa darating na eleksyon. Isulat lamang sa inyong balota, Beverly Escalante, para ho sa pagka-mayor. Beverly, sabi mo kinakabahan ka na magtalumpati. Ay, kabado talaga ako kanina, Carlos. Hindi po halata, Ma'am Beverly. Ang galing nga po ng talumpati nyo. Hindi mabulaka. Pero sa pulang mensaheng gusto nyo iparating. Tama si Jimmy, honey. Konting practice pa tatalunin mo na ako sa pagtatalumpati sa harap ng mga tao. Ransel! Mamini, bakit ho? Oh, yung paste na pinagawa ko sa'yo, nagawa mo na ba? Oo, ma'am. Nagawa ko po. Tinunaw ko muna sa balde ng gawgaw, tapos binuhusan ko ng kumukulong tubig. Okay, sige, dalhin mo doon sa may gate. Kukunin yan ng mga magdidikit ng mga campaign poster ni Mami. Sige po, ilalabas ko na po. Mini, anak. Dadating ba mga kaibigan mo na sasama sa pangangampanya ng mami mo? Opo, Daddy, darating sila. Good. Salamat naman. In full blast na po yung campaign season para sa mga local position. Ang kalaban ni Mami, sobrang sipag din. Kahit sa mga baryo, nakakarating sila. Kaya hindi dapat tayo magpatalo. Oo. Malakas ang kutob kung mananalo ang mami mo. Sana nga po, Daddy. Ayoko pong mawala sa pamilya natin yung posisyon ng pagiging mayor. At pagpagod na kayo ni Mami sa panunungkulan, gusto ko ako naman yung susunod. Sa lahat ng sinabi mo, Mini, yan ang pinakanagustuhan ko. Dahil yan talagang plano ko para sa'yo. Ang sundan mo ang yapa ko sa politika. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itay, tingnan ho ninyo itong nasa dyaryo. Itong balitang pamprobinsya nila. Bakit, Wilma? Ano bang nakasulat dyan? Kasalukuyan ho palang kumakandidato si Beverly bilang mayor. Kasi sabi ho rito, nasa 2 termino na ang kanyang asawa. Hindi na raw ho pwedeng tumakbo. Oh, ano nakapagtataka dyan? Wala namang bago. Yan ang uso. Sino hong mag-aakala, di ba? Noon, akala natin hindi na makakabangon si Beverly. Pero ayan, magiging mayor pa ng isang bayan. Pero ang tanong na hindi ko maalis-alis sa isip ko, sa tagumpay na kanyang natamo,
Naalala pa kaya niyang sanggol na noon ay kanyang iniwan? Iba naman po ang naiisip ko, Itay. Ano? Sa mga sandaling ito, naroon ho kayang anak-anakan ko sa puder ng tunay niyang ina. Renzel, ako na ang humihingi ng pasensya sa iyo sa paminsan-minsan pagtataray ng anak ko, ha? Wala po sa akin yun, ma'am. Kasi puro kami tensyonado dito sa bahay, Lalo na ngayon, nasa kainitan ng kampanya. Nagtutulong-tulong kami para masiguro namin ang panalo ko. Ipinagdarasal ko po na manalo kayo. Salamat. Hayaan mo, kapag mayor na ako, tapos may nakuha kaming dagdag na kasambahay, pagbibigyan ko yung minsan ay sinabi mo sa akin. Ang alin po? Na sana makapag-aral ka sa gabi. Totoo po, ma'am? Oo. Nakikita ko kasi mabait ka eh. At sa totoo lang, magaan din ang loob ko sa'yo. Ewan ko ba, unang kita ko pa lang sa'yo, ramdam ko gusto na agad kita. Kasi anak niyo ko. May sinasabi ka ba? Wala po. Let's go! Hinihintay kayo ng kapisanan ng mga barangay chairman, di ba? Kailangan natin ng suporta ng mga yon. Oo nga pala. Oo, sige, Renzel. Bahala ka na rito, ha? Ingat po, ma'am. Katulad po ng sinabi ko, lagi ko po kayong ipinagdarasal. Sa harap niyo lahat ng mga punong barangay ng ating bayan, asahan niyo na kapag ako ang nahalal na mayor, makakaasa kayong lahat ang aking suporta sa inyong mga proyekto sa inyong mga barangay. Kaya magsama-sama ho tayo. Tulungan niyo akong abutin ang tagumpay upang lahat ho tayo sama-samang umunlad. Maraming salamat ho sa inyong lahat, mga kababayan. Oh, Jimmy, bakit mukhang nagmamadali ka? Mayor, sinundo ko po si Ma'am Beverly sa meeting niya sa mga barangay chairman. Naihatid ko na po siya sa bahay niyo. Ngayon pong pabalik ako dito sa munisipyo. Nakita ko po malaking tarpaulin na ito. Anong tarpaulin yan? Foul ho ito, Mayor. Isang maruming taktika ito. Ano nga ang ibig mong sabihin? Ayan po, laladlad ko itong tarpaulin. Nakakabit po ito sa may tulay malapit sa palengke. Ha? Oh, ayan po, Mayor. Oh. Ayan. May litrato ni Ma'am Beverly at may nakasulat sa ibaba. Basahin nyo. Hindi magiging mabuting ina ng bayan ng isang babaeng namigay ng anak. Oh. Ano ibig sabihin ito? Pinalalabas ba ng kalaban namin sa politika na ang asawa ko isang dalagang ina bago kami nagpakasal? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ikaw ang sanay sa politika. Salimbusa lang ako.
At sa larangang ito, nagbabatuhan kayo ng putik. Lahat ng kapintasan ng kalaban, kakalkalin nyo. At ang pagkakamali ko, sumausaw ako sa Na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Carlos, ano ba? Bakit ba ako kinalad ka dito sa kwarto natin pagdating mo? Ito. Ipaliwanag mo sa akin ito, Beverly. Ano ba yan? Ipaliwanag mo to. Ano nga yan? Itong nakasulat na ito sa tarpaulin na nakuha ni Jimmy malapit sa palengke. Ikaw ang tinutukoy dito. Narito ang litrato mo. Ayan, basahin mo. Hindi magiging mabuting ina ng bayan ang isang babaeng namigay ng anak. Diyos ko. Ano? Paano mong ipaliliwanag yan? Hindi ko alam yan, Carlos. Wala akong ideya kung bakit may ganyan silang black propaganda. Magtapat ka sa akin. Bago tayo nagkakilala, hindi ka ba naging dalagang ina? Hindi. Kung ganun, bakit nagpalabas ng ganitong paninira ang mga kalaban natin sa politika? Saan nila nakuha ang kasinungalingan ito? Ewan ko! Hindi pwedeng ewan mo! Hindi lalabas ang ganitong intriga kung wala silang naamoy sa mabangong nakaraan ng isang tao. Ikaw ang sanay sa politika! Saling-pusa lang ako rito! Sa larangang ito, nagbabatuhan kayo ng putik. Lahat ng kapintasan ng kalaban, kakalkalin nyo! At ang pagkakamali ko, sumausaw ako sa laro ng mga tuso! Nag-aaway yata sina Ma'am at Mayor. Mukhang may kinagagalit si Mayor. Paiimbestigahan ko tungkol dito, Beverly. Paiimbestigahan ko ito. Kanina nakita ko halos galit ka rin ni Mayor si Ma'am. Medyo matagal na ako rito. Pero ngayon ko lang sila nakita nag-away ng ganito. Jimmy, Ano po yun, Mayor? may idea ka ba kung paano lumabas ang ganong issue tungkol sa asawa ko? Narinig ko po. Ang kalaban ni Ma'am Beverly sa pagka-mayor, may pinsan daw po itong doktor na babae sa Maynila. Doon daw po yata nang galing ang impormasyon tungkol sa panganganak noon ni Ma'am. Kung ganon, totoo palang ipinapakalat nilang paninira laban sa asawa ko. Huwag din po nating husgahan agad ang inyong asawa, Mayor. Ang mabuti po siguro, magpa-imbestiga. Hindi ako dapat pumayag na tumakbo sa pagka-mayor. Kung hindi ako kumandidato, hindi na mauungkat ang nakaraan ko. Ano gagawin ko ngayon? Ano? Ma'am Beverly? Ma'am? Bukas yan! Pumasok ka! Kahapon pa po kayo hindi kumakain. Baka po magkasakit kayo. Dinalan ko po kayo ng sandwich at mainit na gatas. Hindi ako nagugutom. Ilabas mo ulit yan. Ma'am, kahit isang kagat lang po sa sandwich. Baka po kasi magkasakit kayo. Sa lahat ng ayoko yung makulit! Salamat! Pero bingi ka ba? Hindi ako nagugutom.
nagugutom. Kaya ilabas mo yung food tray na yan. Opo, ma'am. Ilabas mo! Opo, ma'am. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itay, tama po ang hinala natin. Pinuntahan ni Renzel ang tunay niyang ina. Paano mong nalaman? Ito po. Nag-text din siya sa bukas. Anong sabi ng anak-anakan mo? Nagpakilala daw ba siya kay Beverly? Hindi raw po siya nagpakilala. Ha? Nag-apply daw po siya bilang katulong. Nag-sorry nga po eh. Uuwi rin daw po siya. Gusto lang daw niyang makasama ang tunay niyang ina kahit sa maikling panahon lang. Ngayong nagparamdam na si Renzel, mababawasan na ngayon ang pag-aalala mo. Pero naaawa ho ako sa kanya, Itay. Dito pinagsisilbihan ko siya. Pag malamig, pinag-iinit ko pa siya ng tubig na pampaligo. Pero doon sa bahay ng tunay niyang ina, katulong lamang siya. Talagang ganon. Hindi man lang kaya nakakatunog yung si Beverly? Hindi man lang kaya siya kinukutuban na ang inaalila nila sa kanilang bahay ay ang sanggol na noon ay iniwan niya sa akin. Ay, naku, Mami. Marami talagang politika dito sa Pilipinas. Kung ano-anong paninira ang ibabato sa inyo. Pero, Mami, hindi dapat kayo magpa-apekto. Nagsisisi ako kung bakit pumayag ako sa gusto ng daddy mo na kumandidato. Sabi nga po ni Daddy, para din yun sa pamilya natin. Kahit isang term lang daw, tapos siya na uli yung tatakbo. Wag lang daw pong maalis sa pamilya natin ang pamumuno dito sa ating bayan. Pero nakita mo naman ang nangyari, di ba? Kung hindi totoo, bakit kayo mag-worry? Basta po, tuloy lang tayo sa pangangampanya. Mayor, Kumusta nang ipinlalakad ko sa'yo sa Maynila, Jimmy? Napuntahan mo bang ospital na sinasabi kung saan daw nanganak ang Ma'am Beverly mo? opo, Mayor. Nakita ko po. Ano na? Nakakuha ka ba ng impormasyon? Kumpirmado po, Mayor. Ha? Year 2000 po, sangayon sa kanilang record, may isang babaeng nagngangalang Beverly ang nanganak sa kanilang ospital. Lintik. Totoo nga. Yung pong address ng nanganak, pinuntahan ko rin po, sir. Oh, ano? Nagtanong-tanong ako. At may mga nakausap po akong nagkumpirma na may isang araw Beverly na tumira sa kanilang lugar. Na nanganak nga raw. At ang bata, nasaan? Sabi po nila, iniwan daw ng babae yung sanggol. Pero yung pong pinag-iwanan, umalis din daw agad sa lugar. Sige na. Sige na, Jimmy. Yun lang ang gusto kong itanong kaya kita ipinatawag. Sige na. Sige po, sir. Niloko pala niya ako sa simula pa lang. Makikita niya. Makikita niya! At ngayon,
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Beverly, mag-usap tayo ng masinsinan. Dinala kita dito sa beach house natin para makapag-usap tayo ng tayong dalawa lang. Ano pag-uusapan natin, Carlos? Tungkol sa tarpaulin na ipinakalat ng kalaban natin sa politika. Ang tungkol sa iyong pagiging dalagang ina. Hindi totoo yun. Sinungaling! Bakit? Naniniwala ka na rin ba sa kanila? Walang magiging usok kung walang apoy! Kung nalalambungan na pagdududa ang pagtitiwala mo sa akin, ang mabuti pa, umatras na lang ako sa kandidatura ko. Ibang usapan ng politika. Pampamilya itong pinag-uusapan natin. Gusto kong malaman ng totoo. Dalaga ko nang makuha mo. Oo nga, dalaga ka nun. Dalagang ina. Sinabi ko na sa'yo, hindi totoo yan. Kung hindi totoo, ano ito? Ito! Papel? Anong papel na yan? Xerox copy ng record mo sa ospital ng mga nakanoong year 2000. Ibang apelido mo rito dahil dalaga ka pa noon. Hindi mo pa dalang apelido ko. Ayan. Carlos, Ayan. Juan, Sige, magpaliwanag ka. Ipaliwanag mo nakasulat sa papel na ito. Ipaliwanag mo! Ah! Beverly! Bumalik ka rito, Beverly! bistado na ni Carlos sa lahat-lahat tungkol sa akin. Kaya uunahan ko na siya. Bago pa niya ako ipagtabo yan, hindi na ako uuwi sa amin. Wala na rin ako mukhang ihaharap sa anak namin si Minnie. Oh, Diyos ko. Ituro niyo po sa akin ang dapat kong gawin. Sa nangyari ito, nagkawindang-windang na naman ang buhay ko. Ibig mo sabihin, hindi umuwi dito sa bahay ang mami mo? Hindi po, Daddy. Kanina magkasama kami. May emergency lang akong inasikaso sa munisipyo, kaya hindi kagad ako nakauwi dito sa atin. Hinihintay ko nga rin po siya. Saan siya nagsuot? Hindi ko po alam. Hinihintay ko nga rin po. Meron siyang speaking engagement sa harap ng Rotary Club. Oh, Malaki ang maitutulong ng mga yon sa kanyang candidacy. Mga kilalang tao dito sa bayan natin na mga member ng Rotary Club. tawagan mo siya sa cellphone niya. Kanina ko pa nga siya kinukontak. Out of reach. Busy yung line. Siguro naka-off. Hindi pwedeng basta na lang siya mawawala. Magtataka ang mga botante. Malapit ang eleksyon. You know, Daddy, these last few days, napansin ko si Mommy restless. Apektado kasi siya ng paninira ng kalaban. Kapag hindi siya nagpakita sa mga campaign rally, lalong iisipin ng mga tao na guilty siya. Kaya dapat narito siya. Hindi tama na basta na lang siya mawawala. Sa panahong ito, hindi tayo dapat iwan ng mami mo sa gitna ng laban natin ito sa politika. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ikaw ang sanay sa politika! Salimpusa lang ako! At sa larangang ito, nagbabatuhan kayo ng putik. Lahat ng kapintasan ng kalaban, kakalkalin nyo. At ang pagkakamali ko, sumausaw ako sa laro. Na sa bawat himaymay ng laman
ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Mayor, makaka-apekto ho na malaki sa kandidatura ni Ma'am Beverly ang hindi niya pagdalo sa mga campaign rally ng partido niyo. Yan nga ang pinoproblema ko, Jimmy. Sinabi niyo na po ba sa mga kaibigan niyo na nawawala si Ma'am? Walang dapat makaalam. Pinalalabas lang namin may sakit ang misis ko. Kung minsan, si Minnie ang pinaharap ko sa mga tao. Madalas ako. Saan ho kaya maaring nagpunta si Ma'am? Hindi ko alam. Wala akong idea. Hindi ho kaya bumalik siya doon sa squatters area kung saan iniwan niya sa isang mag-asawa ang kanyang anak? Naiisip ko rin yan. Pero sabi mo nga, wala na doon ang mag-asawang pinagbigyan niya ng kanyang anak. Wala nang dahilan para bumalik pa ron si Beverly. Taga saan probinsya ho ba si Ma'am? Wala siyang probinsya. Sabi niya taga Maynila siya. Pero wala na siyang buhay na kamag-anak. Mahirap po yan, sir. Di po natin alam kung saan natin hahanapin si Ma'am. Oo nga. Noon may tumira rito. Mag-asawa niya. Nangangalang Wilma at Acquiao. Pero wala na sila rito, ma'am. Saan po kaya sila lumipat? Abay, hindi ko alam. Teka, sino ka ba? Kamag-anak ka ba nila? Opo. Isa po akong malayo ho nilang kamag-anak. Sige po. Salamat na lang po. Noon, bumalik na rin ako dito. Nagbaka sakali lang ako ngayon. Wala akong makitang tao na maaari makapagturo sa akin kung saan ko matatagpuan si Aling Wilma at Mantakyo. Kagabi na naman. Babalik na ako sa Economy Hotel na tinutuluyan ko. At bukas, ipagpapatuloy ko ang paghahanap sa anak ko. Renzel! Renzel! Kanina ko pa rin kayo hinihintay. Mabuti naman dumating na kayo. Ano pagkain ang hinihanda para sa tanghali? Bakit nakabihis ka? At maleta mo ba tong nasa may harap ng pinto? Magpapaalam na ako sa inyo, ma'am. Ano? Wala na si Ma'am Beverly. Wala nang dahilan para manatili pa ako rito. Wrong timing ka naman. Kung kailan alam mong natataranta kami sa paghahanap kay Mami, tsaka ka pa aalis. Si Ma'am Beverly lang ang dahilan kaya ako narito. Ngayong wala na siya, aalis na rin ako. Anong ibig mo sabihin? Basta, kayo nang bahalang mag-isip. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi mo kami pwedeng iwan ng basta-basta. Kung kailangan ikulong ka dito sa bahay, gagawin ko yan! Sige, gawin mo yan. Pag nakatakas ako, pupunta ako sa kampo ng kalaban niyo sa politika. At isusumbong ko ang ginawa ninyo sa akin. Para lalong masira sa mata ng mga taga rito ang inyong pangalan. Tuso ka rin, ano? Hindi ako tuso. Alam ko lang kung anong karapatan ko. Sige, aalis na ako para umabot ako sa last trip ng bus papuntang Maynila. Hoy! Hit! Oh! Buisit! Buisit!
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itay, akin na ho maruruming damit ninyo. Isasabay ko na sa pag-washing Ay, machine ko. konti naman yung Wilma. Ako na lang ang maglalaban ng sarili ko. Sayang ho ang bula nitong Pride powder. Kunin nyo na. Isasabay ko na ho. Sige, bahala ka. Sandali lang ha. Ay, ako. Mga sando lang naman ito't mga puruntong ko eh. Pag ganito hong naglalaba ako, alam nyo, naaalala ko ho si Renzel. Dito ako naglalaba ng kanyang mga damit. Ngayon, tiyaksan damakbak ang nilalaban niyang damit ng kanyang mga amo. Pinalulungkot mo na naman ang sarili mo. Namimiss ko lang ho si Renzel. Sino bang hindi? Pero intindihin din natin ang kanyang damdamin. Sabik siya sa kanyang tunay na ina. Kaya, hayaan natin siya kung saan siya masaya. Kung lumipat ba ng lugar si Aling Wilma pagkatapos kong iwan sa kanila ang aking anak. Tiyak hindi yun sa malayo. Sa malapit lang din sila titira. Dahil yun ang kaya ng kanilang budget. Malapit ang palengking to sa isa pang squatters area. Sige na. Baka sakaling makita ko siya rito. 10 na lang itong 3 tali ng okra. Bigay mo na. Oo nga. Pwede ba? Si Aling Wilma, ang babaeng 10 yun. na lang to. Salamat ha. Aling Wilma? Ha? Sino ka? Ako ho, si Beverly. Ikaw? Bakit ganyan ang ayos mo? May talokbong kang balabal para ka Muslim. May pinagtataguan din ho kasi ako. Kaya ganitong ayos ko. Halika, sumama ka sa akin. Mabuti at nagkita tayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Matagal ko ho kayong hinanap, Aling Wilma. Ang totoo ho, maraming beses ako nagpabalik-balik na sa squatters area na dati niyong tinitirhan. Pero wala na ho kayo roon. Pasensya ka na, Beverly. Pagkatapos mong iwan sa amin ang anak mo, naisip namin ng asawa ko na lumipat ng tirahan. Pero bakit ho? Kasi napamahal na sa amin ang bata. At naisip namin baka magbago ang isip mo. Baka bawiin mo siya sa amin. Nagbago ho talaga ang isip ko noon. Nang makatapos ako't makakita ng trabaho, gusto ko siyang bawiin sa inyo. Sabi ko, babayaran ko na lang yung pagod at nagastos niyo sa anak ko. Pero hindi ko na kayo nakita. Tumahan ka na. Pasensya ka na sa amin, ha? Pero ngayon, ako naman ang mangungumusta sa kanya. Sino ang kinukumusta niyo? Si Renzel. Ang anak mo. Si Renzel? Nag-text siya sa amin. Ang sabi niya naroon siya sa bahay ninyo. Ang ibig niyong sabihin, yung pumasok na katulong sa amin, si Renzel? Siya ho ang anak ko? Minnie, sinagot-sagot ka ng katulong nating si Ransel? Yes, Daddy. Bah, Pagdating ko pa nga dito kanina, nakaimpake na yung damit niya. Nahihiwagahan nga ako sa mga salita ng babaeng yun eh. Ngayon daw wala na si Mami dito. Wala na raw dahilan
para manatili pa siya dito sa bahay natin. Hindi dapat sumagot-sagot sa among katulong. Dapat sinampal mo. Munti ko na nga sana sampalin. Pero pag sinaktan ko raw siya, sabi niya sa akin, pupunta siya sa kampo ng kalaban natin sa politika para lalong sirain yung pangalan natin. Eh, natigilan ako, Dad. Tuso rin yung gaga. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Panay-panay ang pagtatakip ko sa mami mo. Pero naubusan ako ng alibay. Saan natin siya hagilapin? Saan siya nagpunta? Pabalik ako sa amin. Pero hindi ko na itutuloy ang pagkandidato ko. Aatras na ako. Magwi-withdraw ko ng aking candidacy. Hindi na ako magpapagamit kay Carlos bilang dami niya. Kung may kaso man siya na gusto niyang takasan, kaya gusto niya akong patakbuhin, bahala siya. Basta ako, gagawin ko ang lahat para makabawi ako sa maraming pagkukulang ko sa anak kong si Renzel. Ramdam ko ho kay Beverly, Itay. Gustong-gusto niyang punuan ang maraming pagkukulang niya sa kanyang anak. Yun din ang nakita ko sa kanya habang narito siya kahapon. Sobra niyang pinagsisisihan ang nagawa niya sa bata. Hindi pa naman huhuli ang lahat eh. Mahaba pang panahong ipagsasama nilang mag-ina. May tao. Sandali lang po, ako na lang ho. Sige. Sandali lang. Inay! Renzel! DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ikaw ang sanay sa politika! Salimbusa lang ako! At sa larangang ito, nagbabatuhan kayo ng putik! Lahat ng kapintasan ng kalaban, kakalkalin nyo! At ang pagkakamali ko, sumausaw ako sa laro ng mga tuso! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Pinag-alala ko kayo.
sa bigla akong pag-alis noon nang walang paalam. Nauunawaan kita, anak. Nakita ko na po ang tunay na nanay ko. Pero hanggang ganun lang po. Nakita kami, pero hindi niya alam na anak niya ako. Renzel. Hindi ko po magawa makapagpakilala sa kanya. Dahil makasisira lang po sa pamilya niya. Ang totoo po, kandidato siya sa pagka-mayor ngayon sa bayan nila. Alam namin yon. Nababasa namin sa dyaryo. Pero may kumalat pong chismis. Sinisiraan si Ma'am Beverly. May anak daw sa pagkadalaga at pinamigay niya. Narinig ko nag-aaway sila ng kanyang asawa. Kaya lalo po nang hina ang loob ko na magpakilala sa kanya. Ang di po niya alam. Napapayak na lang ako habang naroon ako sa kwarto ng katulong. Gusto ko siyang yakapin. Pero hindi ko naman magawa. Hindi kita masisisi. Kahit binusog kita sa pagmamahal, alam kong hindi sapat yon. Hahanapin mo pa rin ang yakap ng tunay mong ina. Nang kumalat pong paninira sa kanya, nag-away yata sila ng grabe ng mayor na asawa niya. Ayun, naglaya si Ma'am Beverly. Alam din namin ni Itay ang tungkol dyan. Alam niyo po? Oo, dahil kahapon lang narito si Beverly at hinahanap ka. Ako? Hinahanap niya? Nagulat siya nang sabihin ko sa kanyang matagal ka na niyang kasama. Hindi siya makapaniwala nang sabihin namin sa kanya ni Itay na ikaw ang Renzel na namasukang katulong sa kanila. Alam na niya? Oo, kaya nagmamadali siyang umalis. Uuwi raw siya at hihingi siya ng tawad sa iyo. Kaya nga lamang nagkasalisi kayo. Pero huwag ka mag-alala. Jack, na babalik siya rito. Ma'am Beverly? Ako nga, Jimmy. Nariyan ba ang sir mo? Ay, opo ma'am. Matagal na po niya kayong hinahanap. Sila po ni Minnie. Natataranta na sila sa paghanap sa inyo eh. Sige, tutuloy na ako sa loob. Sa kumalat na chismis laban kay ma'am, malabo na siyang manalo sa darating na eleksyon. Mabibigo si sir sa kanyang plano na siya pa rin ang magpapatakbo ng aming munisipyo. Saan ka nagsuot? Sa loob ng mahigit isang linggong nawala ka. Malaking nawala sa mga supporters natin. Wala na akong pakialam sa politika, Carlos. Hindi pwedeng wala kang pakialam. Malaki nang nagastos natin sa kampanya. Ikaw na rin ang nagsabi sa akin noon, di ba? Na walang problema sa pondo dahil ikaw ang nakaupong mayor? May mga kailangan pa rin tayong ibalik sa pondong magagastos natin. Baka makasuhan tayo ng COA. Alam ko na. Na kaya gusto mo kung ako ang pumalit sa pwesto mo. Kasi magagamit mo ako para mapagtakpan yung pondong nalustay mo sa loob ng 9 na taong panunungkulan mo. Alam mo naman pala eh. Kaya makisama ka na lang. Carlos, uunahin ko ang tungkulin ko bilang ina. Ano? Anong ibig mo sabihin? Marami akong pagkukulang sa panganay ko. At yun ang pupunan ko. Kaya ako nagbalik. Kung ganon, inaamin mo na ngayon sa akin na talagang meron kang anak bago pa man kita nakilala. Oo, meron. At narito siya ngayon. Si Mining narito. Narito rin ang panganay ko. Si Renzel. Ang katulong natin? Oo. Si Renzel. Carlos, ang totoo. Nobyo pa lang kita. Gusto ko na ipagtapat sa iyo ang tungkol sa kanya. Natakot lang ako.
Sa mga gabing nagigising ka sa pagsigaw ko kapag nananaginip ako. Siyang napapanaginipan ko. Natakot akong aminin sa iyong kahapon ko dahil ayoko mawala ka. Pero ngayon na nagkabistuhan na. Ngayon na nakalkal na ng kalaban natin sa politika ang baho ng buhay ko. Sasamantalahin ko na ang pagkakataong ito para mapunan ko ang malaking pagkukulang ko sa aking anak. Wala na siya rito. Ano? Nang bigla kang mawala, bigla na rin siyang nagpaalam. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nay, ako na po maghuhugas ng mga plato. Sigurado ka ba? Opo. Meron pa ba tayong smart dishwashing gel? Meron pa dyan. Ay, oo nga po. Meron pa. Mukhang sumipag yata ang apo ko. Mula ng ilang buwan na mawala rito sa bahay. May nagawa rin pong maganda sa akin ng paglalayas ko, Lolo. Natuto ko ng mga gawaing bahay. Habang naglalaba ako dun sa bahay ni Ma'am Beverly, habang nagmamap ako ng sahig, naaalala ko lahat ng mga ginagawa ni Inay dito sa bahay natin. Naaalala ko kung gaano ako katamad. Batang ito. Anong sinabi ko sa iyo noon, Wilma? Ang pagmamahal na itinanim mo sa puso nitong anak-anakan mo, mamumunga rin ang kapwa pagmamahal. Nakakasama naman ng loob, Mami. Willing kang iwan kami ni Daddy para lang sa Renzel na yun. Hindi ko gustong iwan kami ni. Kung gaano kong kamahal si Renzel, yun din ang pagmamahal ko sa iyo. Baka nga masigit pa. Dahil ikaw ang nakasama ko ng matagal. Pero bakit sabi ni Daddy, aalis na uli kayo? Susundan niyo sa Manila si Renzel. Marami akong pagkukulang sa kanya, anak. O di pag umalis kayo sa akin naman kayo magkukulang. At least hindi ka mapapahamak dito. Hindi ka magugutom. Tuloy pa rin ang pag-aaral mo. Paano yung pagkandidato niyo? Anak, useless na rin eh. Tiyak hindi na ako iboboto ng mga kababayan natin dahil nasira na ang pangalan ko. Pero at least, sana ituloy niyo yung laban. Mangampanya pa rin tayo. Anong mali natin? Magsasayang lang tayo ng panahon at pera. Mami, hindi ba kayo nakakawa kay Daddy? Wala na ba kayong pagmamahal sa kanya? Mahal ko ang daddy mo. Pero hayaan niyo laanan ko rin ang panahon. Ang anak na ipinamigay ko. At kaya niyo kaming isakripisyo para lang sa Renzel na yun? Baliktarin natin ang tanong, Minnie. Kaya niyo bang tanggapin si Renzel sa pamilya natin? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mayor, sigurado nagpepiesta ang kalabang kandidato ni Ma'am Beverly. Dahil hindi na nangangampanya si Ma'am. Hindi talaga politiko ang asawa ko, Jimmy. Sa maliit na intriga, sumuko agad siya. Sa politika po, kailangan talaga matibay ang dibdib, sir. At napatunayan ko, hindi ako ganong kamahal ni Ma'am Beverly mo.
Sa bagay hong yan, Mayor, mukhang nagkakamali kayo. Kasi kanina nang magpahatid siya sa akin sa bus terminal, habang nasa biyahe kami, umiiyak siya sa backseat. Oh, bakit siya umiyak? Malungkot din po siya sa kanyang desisyon. Yun po nakita ko sa kanya. Saka, alam niyo po, panay ang bilin niya sa akin tungkol sa inyo. Anong bilin? Wag na wag ko raw po kayong pababayaan. Para nga pong gusto ko rin mapaiyak kanina eh. Naaawa po ako kay ma'am. Alam ko po, ayaw niya umalis. Naipit lang siya sa sitwasyon. Dapat o kasi pinigilan niyo siya eh. Pakiramdam ko, hindi siya magpapapigil. Hindi niyo man po siya mapigil. Tiyak mapapabalik niyo siya. Sa papanong paraan? Kung tatanggapin niyo si Renzel bilang bahagi na yung pamilya, di ako babalik si ma'am. Ikaw ang tatanungin ko. Kung ako ikaw, kaya mo bang tanggapin ang anak niya sa ibang lalaki? Sir, sa totoo lang po, dalagang ina rin ang asawa ko. Tinanggap ko ho ang anak niya. Masaya naman kami. Isa po ho, tingnan niyo yung isang dating mayor sa Batangas. May anak din naman ho yun sa ibang lalaki, di ba? Pero, tinanggap ni Senador. Para ho kasi sa akin, hindi importante nakaraan ng isang babae. Ang mahalaga ho, nagmamahalang kayo. Sige, Beverly. Maiwan ko na muna kayo mag-ina. Renzel, sa wakas nagkita ulit tayo. Hindi bilang mag-amo, kundi bilang mag-ina. Oo nga po. Nung una ko po kayong makita, gustong-gusto ko po kayong yakapin. Sorry anak. Sorry. Pinamigay kita. Pero sana maunawaan mo ko. Hindi ko alam kung paano kita bubuhayin noon. Kaya iniwan kita kay Aling Wilma. Minahal po nila ako. Wala akong nalata sa kanila na hindi nila ako tunay na anak. Hanggang may magchismis lang sa akin. Kaya hinanap ko kayo. Kayo po ni Mayor. Saan po kayo nagkakilala? Nagtrabaho kasi sa travel agency. Naging customer namin siya. At naligawan niya ako. Gusto ko agad aminin sa kanya, totoo. Halang natakot ako. Anak, sorry. Sorry. Pero nasira pong pamilya ninyo dahil sa akin. Pati ang inyong political career. Wala na akong pakialam sa politika. Sa akin, laging unang pamilya. At buo pa rin kami. Madadagdag ka pa. Ano pong ibig niyong sabihin? Eto, nag-text ang mister ko. Ang sabi niya, susunduin niya tayo bukas. Handa raw siyang tanggapin ka bilang tunay din niyang anak. Pati si Minnie, ang sabi niya sa akin, magsusorry daw siya sa'yo kasi napagsungitan ka niya. Ate ka pala niya. Totoo po ba ang sinasabi niyo? Hindi kayo nagbibiro? Totoo, anak. Totoo. Matagal akong sinumbatan ng konsensya ko dahil ipinamigay kita. At ngayon makita na kita.
babawi ako. Pero madalas pa rin nating dadalawin ng Inay Wilma mo at ang Lolo Tony mo. O kaya, madalas natin silang pagbabakasyonin sa probinsya. At doon, sama-sama tayong tatanaw sa magandang pangako ng bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.